May magandang balita po para sa mga pulis. Hanggat 400,000 piso ang bonus na matatanggap ng mga pulis ngayong taong ito, mga kapuso. At bukod pa yan sa regular na bonus daw na matatanggap ng mga pulis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naka-Santa hat pa si PNP Chief Director General Rolando Bato de la Rosa nang humarap sa Christmas party ng PNP headquarters sa Camp Crame kanina. Mala Santa ring inanunsyo ang bonus na ibinigay ng Pangulo para sa mga opisyal ng pulisya. Kunin nyo yung pamasko na galing kay President Duterte, ranging from 400,000, pinakababa 100,000 sa mga star rank. Pinakabababa doon sa mga hindi star rank, mga 50. Love na love niya yung Philippine National Police, kaya ganon. Lahat tayo, happy. Sinabi ni De La Rosa ang first time nakatanggap ng ganitong bonus ang PNP officials mula sa Malacanang. Bukod pa raw ito sa regular na bonus ng PNP. Sa mga key officers yun, yung mga director, deputy, XO, chief of staff, mga ganon. Doon sa hanggang provincial directors, meron. Hindi naman kaya ng presidente na bigyan lahat. Sa akin, malaki. Sa akin, pinakamalaki. Ako chief PNP. 400,000. 4 na star, 100,000 na star. Galing yan sa mga, siguro, sa intelligence pan ng presidente. Tinatanong pa namin ng Malacanang kung magkano ang kabuang halaga ng bonus ng mga pulis at kung saan galing ang pondo. Ngayong Kapaskuhan, may wish si De La Rosa. I would like to ask everyone, ang hingi kong gift galing sa inyo, ay pagdasal ninyo kami, ang inyong mahal sa buhay, ang ating kapulisan, na sana patawarin kami ni Lord dahil dito sa mga namamatay sa ating war on drugs. Hindi namin yan inaamin na aming kagagawan yan. But because nga, dahil sa war on drugs, nagkakaganito, maraming namamatay, so sana Lord patawad. Sa pinakahuling tala ng PNP Project Double Barrel Alpha, mahigit 2,000 na ang napapatay na drug personality sa gyera kontra droga mula July 1 hanggang kahapon ng alas 6 ng umaga. Bukod dito, sabi ni De La Rosa, mahigit 4,000 ang napapatay sa tinatawag na death under investigation o yung mga pagpatay sa buong bansa na di pa malaban ng motibo at kung sino ang salarin. Ayon sa PNP, mahigit 1,000 dito ang napag-alaman nilang may kinalaman sa droga. 56 ang tinawag na investigation concluded o yung nakilala na ang suspect o kaya ay naaresto o may kaso ng naisampa. Lumalabas na 5% pa lamang ang naresolba at ang karamihan o mahigit 94% ang hindi pa. May mahigit naman 1,600 na iniimbestigahan pa kung ano ang motibo. Sa pagdinig ng Senado, isa sa napunterya ang mataas na bilang na death under investigation o yung mga kasong iniimbestigahan pa lang ang pagkamatay, habang higit na mababa naman ang bilang ng natatapos na investigasyon. Punto ng ilang senador, dapat imbestigahan ng PNP ang mga pagpatay para hindi pa pagdudahan ng mga pulis. Pag sinasabi nating vigilante killings, ito yung mga may packing tape, ito yung mga nirariding in tandem, ito yung mga pinapasok sa bahay ng unknown assailants. And hanggat hindi tayo nakakita ng mas mataas na crime solution or solution efficiency pagdating sa mga murder cases na ito, then yung suspicion or yung perception na pinapayagan ng gobyerno ito, hindi mawawala. Nilinaw naman ni De La Rosa na minamadali na nila ang pag-iimbestiga. Either sinakyan, sumabay, sumakay sila sa aming war on drugs. Ikinatuwa naman ni De La Rosa ang excellent rating na nakuha ng kampanya kontra droga base sa SWS survey. At kahit na 78% ng mga respondents ang nagsabing nababahala sila na baka pati sila o kakilala nila'y madamay sa patayan, sinabi ni De La Rosang magpapatuloy ang operasyon ng PNP laban sa mga sangkot sa droga. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.